Partner, nasa linya na natin Yes. yung susunod natin makakausap dito sa Bantay Balita sa Kongreso, ang tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ang PAOK. Wala pong iba kundi si Dr. Winston John Casio. Magandang umaga po, Doc, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga po at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Thank you so much po sa inyong pong Nasa Zoom pagpapaunlak ba sa natin amin. si sir? Viber. Ah, Ayan. Viber, So makikita din po kayo ng aming mga viewers sa Viber, Viber. audio. Okay. Ayan. Dr. Casio, una, hingi po sana kami ng update doon po sa, sanay kami sa inyo sa Pogo pero Iba to. Oo, tanongin po sana namin kayo tungkol po doon sa nadiskubre na minahan sa Paracale, Camarines Norte, kung saan ay mayroon pong mga 11 ho ba o 13 na Chinese nationals na nagmimina. Silang mga minero, tama ho ba? Tama po, 11 pong mga Chinese miners po ito na nahuli natin. By the way, pangalawang operation na po ito ng PAOK with regards to illegal mining. No? So yung una was last August. Medyo marami din po pala sila sa buong Pilipinas. Opo. Ano yun? Yung unong August, Chinese din po ang mga nagmimina, sir? Noong August naman po, were 10 Chinese and 1 Taiwanese. So ibig pong sabihin, Doc Casio, may iba pang mga ganitong may posible na may ganito pang mga minahan na Chinese po, yung mga magagawa, posibleng Chinese din yung may-ari. Tsaka connected ba yun, sir? Oo. Yung August at itong October, naminahan? Hindi naman. Hindi connected yung August at saka itong bago nating nahuli. At dun sa unang tanong, marami ho tayo nakikitang mga guerrilla type na mining, illegal mining operations all over the country. Napa-plug down po natin ito kasi sa mga paglabag nila doon sa ating mga environmental laws. Lalo na itong nakita natin sa Paracale sapagkat nag-violate po ito ng kanilang environmental compliance certificate sapagkat nag-expand sila ng area of mining operations pero wala po silang amendment doon sa kanilang environmental compliance certificate kaya pinasara na din po yung mining area noong DNR the day after the operations. Opo, nabanggit po na doon sa isang operasyon nyo, uranium, yung kanilang minimina. Meron daw ho bang, meron na ho bang paliwanag bakit ito yung kanilang pinupuntiriyang imina? Ganito po yan. Nagkaroon po ng assessment yung kinonsulta natin mga inhinyero with regards to the technology na ginagamit nitong sa Paracale. Ang Paracale ho kasi, una, kilala talaga yan for gold mining, gold deposits, no? So, we were initially thinking na ginto, gold ore ang kinukuha nitong mga Chinese na ito. Kaya lang, ayon doon sa assessment ng ating mga inhinyero na pumunta, sabi nila, bear in mind na itong Paracale ay known also for uranium deposits. Unfortunately for the Philippines, wala tayong technology to be able to extract the said mineral po. Kaya lang itong mga Chinese na nakapag-partner sa local na mining company doon, ay merong ganong klaseng technology yung dinala nilang mga gamit rito. Kaya doon kami medyo nabahala ng konti. Alam naman po natin kung saan pwede magamit yan. Although, Sir, yun nga po, itatanong ko sana po makasingit. Dr. Casio, saan po ginagamit yung uranium? Sa ako kanina, sa mga sci-fi movies na napapanood ko, pang Correct. nuclear weapon to eh. Oo. Saan ho ba gamit ang uranium, sir? marami naman pong paggagamitan ng uranium. Pero tama ho kayo, primary use po niyan at the very least, at the very benign, ay yung tinatawag nating for nuclear energy. Yan po talaga ang kanyang gamit, no? Kaya nabahala yung ating mga lokal na yung ating government agencies doon sa area. Kaya nakipagbigay alaman po agad dito sa PAOK at inoperate na po natin. Opo. Pero Doc Casio, anong paliwanag ng local government unit dyan sa area na yan? Alam ba nila yan? O wala lang silang ginawang aksyon? Ano po yung paliwanag nila? Liwanagin ko lang po, ang nakipagbigay alam po sa amin dito agad ay yung intelligence community dyan sa Bicol together with the local government, provincial government ng Camarines Norte. Yung opisina po ni Governor Padilla ang nakipagbigay alaman po through the intelligence group ng military. So as far as the government, local, provincial government is concerned, nagbigay naman ng impormasyon, tumulong sa amin. Kaya lang,
siyempre, may pananagutan pa rin po dito talaga yung municipal government. Mhm. Sa aming pag-iimbestiga, ang may-ari ng mineral extraction plant, si Ginang Amelia Oco, Mhm. ay isang lokal na opisyal ng bayan ng Paracale. Oh, okay. Ah, ah, Official pala. Oo, pero sir, clarify ko lang po, yung uranium, nabanggit ho ninyo, parang sabi ng Department of Energy, pwede siyang magamit para sa defense purposes, so ibig sabihin pang weapon nga. Pero may gamit din siya para sa pag-produce ng kuryente, tama ho ba? Para sa mga Tama nuclear po. Kasi reactors. ang kanyang basic use is for nuclear energy. Ah, ah. Dalawa naman ang pwedeng silbi ng nuclear energy for electricity and or Mhm. for defense purposes. Kung ano man Mhm. ang silbi ng pag-extract nila, we don't know that. Opo. Ang importante lang is as far as our government is concerned, meron po silang violations sa ating environmental laws, kaya Mm. mananagot po sila lahat. Oo, Dok, tsaka opo. Si illegal yun, atin yun Yun na kung, nga eh. oo. So dapat, Yes, yes. oo, hindi nila pwedeng ilabas sa bansa Mm. natin. So nasaan na po yung mga na-mina nila at saka nasaan na po yung mga Chinese na ito? Mhm. Una po, nakasara na po yung minahan. Mm. Merong CDO po yan. Sa paghahanda, nagki-case build up po tayo ngayon para sa paghahanda ng kaso laban dito kay Miss Coco sa kanyang korporasyon at pati dito sa mga inchik. Itong mga inchik na sa PAOK Detention Facility po yan dito sa Mm. Pasay. Mhm. Sila po ay na-inquest na po ng immigration, ng Bureau of Immigration. Mhm. So, they are held with no bail po Opo. sapagkat pagdating Mm-mm. po sa immigration law, ang bail is not a matter of right but Mhm. as a matter of privilege. Mhm. So merong kautusan ng Malacanang na itong mga inchik nito ay hindi papayagan file ng Magpiyansa. bail. So Opo. Pero, nan- opo, Mm. yung, tuloy-tuloy silang makukulong, ma'am. Dok, linawin ko lang din po, no, gaano nakatagal pala itong operasyon ng mining na to? Ongoing pa po yung investigasyon at case build-up. So itong mga yung mining, medyo matagal na po pala yan, no? Yung, Mhm. with regards to the mining, kasi bago pa dumating itong mga incheck, ay nagma-mining na talaga itong si Oko, Mhm. no? uh, Pero itong participation ng mga incheck ay inaalam pa po natin kung kailan sila dumating dito sa Pilipinas. sorry Mm. na-miss out ko, yung Oko, naka-detain po o hinahanap pa? No, no, no. Yung Oko ay hindi pa ho nakadetain. Yung kanyang mineral facility, yung kanyang mining facility ipinasara, Sarado. may CDO, pero sapagkat wala pa ho nisasampang kaso laban dito sa Oko, kay Ginang Oko at Mm-mm. saka sa kanyang korporasyon, hindi pa po siya nakadetain. Opo, pero Ongoing pang case build-up natin dyan. pero alam po ninyo kung nasaan na itong si Mrs. Oko kasi baka makaalis ng Pilipinas. Yun na nga. Hindi ho yan makakalis sapagkat yan ho ay politiko. Siya ho ay tumatakbo sa Ah, kasalukuyang eleksyon pa. So, Oh. I'm sure lalabanan niya kung ano man ang isasampa ng gobyerno laban sa kanya. opo. And then, sir, yung pong, yung binanggit ninyo na August na ano, pinasarang na Na-raid, minahan, oo. yung nahuli, yung na-raid, ano din po yun? Uranium din ho ba doon? Hindi naman po, hindi Iba. naman po. If I'm not mistaken, chromium, nickel, and one more. But it's not uranium. And then yung pong mga nahuli sa dalawa pong binahan ng mga Chinese, yung isa kanyo, Taiwanese yung sa August, lahat ho yung profile nila talagang mga minero. Yes, ma'am. Matatanda na ho sila. Ah, Matanda na talaga, mga pabalik-balik na sa Pilipinas. Yung iba po ay may mga asawa na nga po eh. talaga, pero illegal yung stay nila O dito. tourist visa lang meron O to- sila. Yes, ma'am. Yung iba, wala na nga mga visa, ma'am, sa katagalan nila sa Oh. Pilipinas eh. So ano ang butas dito? Saan ang problema dito? Definitely, nalusutan na naman ho yung Bureau of Immigration dito. Dalawa po ang problema neto. Mm-mm. Bagamat nakipagtulungan sa amin ang Bureau of Immigration para mahuli ang mga ito, so obviously somewhere doon sa Sa kanila. check ng kanilang mga visas, kung may mga overstaying, etc. Kung anumang departamento ang may pananagutan sa pag-check kung may mga overstaying, dapat to ay mas paigtingin nila ang kanilang trabaho sapagkat nalulusutan ho ang ating immigration law. Mhm. Pero alam nyo ho, ang frontliner na may mga kasalanan ho talaga nito, mga local government units. Mm-mm. Mhm. Alam nyo naman na ang mga mata at tenga ng ng gobyerno natin ay ang mga LGU. Opo. Kapag nagpapabaya o di kaya nakakalimot itong ating mga LGU officials, sabihin Mm-mm. na natin hindi nakalimot. Worse, pinakamalala, Mm-mm. kung sila po ay nababayaran, di ho ba?
saka lamang nangyayari ang mga bagay na ito kasi Oo. ah, kahit saan pag may foreigner, pag makita mo Ano yun eh, glaring agad eh. red Their flag na presence yun. is Red very flag na. glaring. Opo, tama po, tama po. Opo. Opo. Sir, paano yung mga business partner nitong ito pong sa Paracale na Chinese business partners? Nasaan na po sila? May dumating na pong mga abogado sa kanila nakikipag-usap. So, yung ibig sabihin, meron ho talaga itong mga boss. Meron ho itong mga amo ng mga korporasyon. Kaya ongoing po ang ating case build-up na tinatawag. Mhm. Magre-request kami ng meeting sa Department of Justice Maine next week para maupuan kung papaano maimbestigahan at mapapalabas kung sino nga ba sino ang mga taong nasa likod pa neto bukod dun sa nakita na namin. Opo. Kasi sir, kung merong lawyer kanyo po, meron silang inire-represent. So, through them, Precisely, ma'am. opo, so may na-identify na ho kayo sir ng mga Chinese nationals na may-ari nitong minahan. Meron na po, may Ah, isa na po kaming nakitang Chinese national na siyang amo na itong mga nakuha nating 11. Pero more than that, we're going to go after the companies involved here mm-mm. para nang sa gayon yung kanilang mga properties, hindi lamang magkaroon ng kriminal na pananagutan yung mga taong nahuli natin, pero ang mas mahalaga po kasi sa commission, ang utos po kasi sa amin ng ating chairman, executive secretary, is Opo. pati yung mga properties ay ma-forfeit natin civilly. Nang sa gayon Mm-mm. ay mapakinabangan ng gobyerno. Aha. At tapos sa DENR, sir, meron din hubang pinupuntirya na kailangan panagutin. Tama ho ba yung report na may environmental clearance certificate pala ito? Meron po itong environmental compliance certificate, kaya lang nagkaroon ng paglabag po Mm. doon sapagkat nag-expand po sila ng kanilang mining area. Ayon Aha. po sa ating batas, bawat isang maliit na alteration doon sa ECC na inapprove, kinakailangan magkaroon ng amendment. I-re-apply Mm. mo yon sa DNR, sa MGB. Hindi ho nila ginawa iyon Opo. kaya meron agad silang kriminal na pananagutan po. Oo. At bukod po dun sa nagmamay-ari nito ay Chinese. Dahil sa batas ho natin, dapat mag-umiral sa mining ang 60-40 limitation. Tama ho ba? Ang nagmamayari po, hindi. Ang nagmamayari po ay si Ginong Oko. Okay. Isa po Kaya ang lang, nakalista. ang Oo. violasyon ng kanyang mga trabahador, mga empleyado, ay immigration violation. Bagamat Mm. meron po silang tinatawag na 9G visas, yung iba naman ay puro tourist visas. Kaya Mm-mm. lang lahat po sila, wala silang tinatawag na Alien Employment Permit, AEP. Mm-mm. Isang paglabag po yon sa ating batas pang labor dito sa Pilipinas. Opo, ayun. May mga Grabe. inaasahan pa ba kayong mga susunod na O operasyon? baka may ganito rin Opo, nangyayari yung sa ibang illegal lugar. mining po. Sa illegal mining po, may mga inaasahan tayo anytime soon na mga ganitong Mm-mm. operasyon sa iba't ibang bansa, ay sa iba't ibang lugar ng bansa. Mm-mm. Pero more than that, ang tinitinan ho natin ngayon talaga, ang focus po ng komisyon ay yung direktiba ng ating Pangulo na makatulong kami sa pagpapasara ng lahat ng mga pogo, Mm-mm. legal or illegal, bago matapos yung taon. Parang marami na nga kayong trabaho ngayon, no, Oy, Doc oo, Casio? pero babanggitin ko kay Dr. Casio, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, ipupush nila na bigyan kayo ng additional budget sa dami ng Ayun. inyong trabaho at sa maganda ninyong Saka siguro para accomplishments. makapagdagdag Oo. sila ng mga kawani, di ba? Oo. Ilan ho ba ang mga tauhan, sir, ng PAOK, mga personnel po ninyo, sir? Marami-rami na po. Nagsimula kaming 18 noong February 1 last year. Ngayon, 52 na po kami. Wow. Pero baka Ang ganda kulang pa yan. Ang ganda ng tao ni Dr. Casio, natuwa siya. 52 na. So, kulang pa rin, sir. Kulang na kulang po. Mm-mm. Sila yung ano ngayon tawag dito, parang super body Ah, ah. na. Opo. Oo. Kasi ma'am, nagpapasalamat kami sa suporta ng aming chairman, si Mm-mm. E.S. Bersamin po. Talagang being a former Chief Justice, lahat ng aming trabaho po evidence-based, no? Kaya Mm-mm. maayos yung trabaho namin. At ito naman pong ating Executive Director, si Yusik Gilbert Cruz, bilang dating retiradong general po,
maayos po yung kanyang mga direktiba sa amin. So, Opo. kami laging inspired. Kaya lang pag at the end of the month, laging pagod. Opo, totoo naman. At saka tanungin ko lang kay Dr. Casio kasi 'di ba yung Senado magla-last hearing na sila regarding sa Pogo. Kung kayo po ang tatanungin sa PAOK, kumbaga na exhaust na ho ba, na ilabas na ho ba yung mga dapat ilabas dyan sa pagdinig na yan? And ano po yung mga gagawing action ng PAOK together with other agencies po? Una, dun sa tanong, na-exhaust na ba? A problem as vast as the illegal pogos in the Philippines will never be exhausted in kahit pa inabot na ng 4 na taon ang investigasyon ng komite ni Senadora Ontiveros, Opo. marami pa po talagang mga nakakubli. Kaya lang, the Senate investigation cannot go on in perpetuity, di ho ba? Hindi naman po pwedeng ganoon. So, ang amin na lang hiling is um, pagkatiwalaan kami, yung komisyon at siya yung task force namin. Meron nung kasing task force Pogo Closure sa pangunguna ni Boying Rimulya at saka Vice Chair po dyan si Undersecretary Gilbert Cruz. No? So pagkatiwalaan na lang po sana kami ng Kongreso, Senado at saka ng mababang kapulungan, we will do our best na mapapanagot po itong mga dapat mapapanagot dito sa naging problemang ito sapagkat hindi ho ito lalawak ng ganito katalamak kung wala hong mga tumulong na mga lokal na opisyal nakaraan or kasalukuyan para mamayagpag itong mga illegal na mga negosyong ito ng mga Chino sa bansa natin. Sir, dun sa investigasyon ng Senado, Dr. Casio, dalawa yung pinagtuunan, hindi ho ba? Yung pong Pogo sa Bamban, Tarlac, dun yung nadidiin si dating Mayor Alice Guo, at yung isa ay yung sa Porac, Pampanga. Marami na hong nakasuhan doon sa Pogo sa Bamban. Dun ho sa Porac, meron na rin ho bang mga nakasuhan at confident ho ba kayo na kagaya dun sa Bamban, meron na rin hong maipakukulong sa mga susunod na araw? Yes. With regards to Porac po, naisampa na po natin yung kaso. Pero syempre po, lahat naman ng kasong sinasampa natin, i-evaluate pa po yan ng panel of prosecutors ng DOJ. At binibigyan din po ng sapat na panahon yung kabilang panig para magbigay ng kanilang kontrasalaysay dito sa problemang kinakaharap nila. So, we defer to the Department of Justice, panel of prosecutors dito sa DOJ Main sa Padre Faura kung kailan nila matatapos itong pag-evaluate nito, yung tinatawag nating preliminary investigation. Pero kami naman po'y kampante sa lakas ng ebidensya na aming inilatag laban sa mga taong ito. So, let's just give them the time to do their work po siguro. Opo. Dr. Casio, ako isang tanong lang. Gaano pa ba karami yung mga illegal na Pogo na inyo pong Siguro legal at tinitingnan? illegal. Oo, Kasi yung na legal dapat magsasara ipasara, na dapat diba? sa December eh. So legal at illegal ilan, sir? Alam nyo, as far as the PAGCOR is concerned, yung illegal nasa 38 na lang po yan. Kumpara nung Yung legal- nakaraan. yung Pero legal, yun sir. nga po, Opo. sorry, legal. Opo. Pero tapatang usapan lamang po, October 15, na downgrade na po ang kanilang mga working visas. Yes. So by October 16, lahat po ng kanilang mga visas ay tinatawag na lang natin na tourist visa. Nowhere in a tourist visa ay papayagan ka na magtrabaho pa. Kung kaya dapat, magmula noong October 16, wala na ni isang Pogo na patuloy na nagpa-function. Dapat. Yung 59 days na ibinigay sa kanila ng Department of Justice at saka ng aming task force ay dapat ginagamit nila sa pagsasara ng kanilang mga personal na mga affairs. Halimbawa, meron silang mga kondo sa kinakailangan nilang i-dispose. Mga personal na mga sasakyan na kinakailangan nilang i-dispose. Yun ang silbi ng 59 days. At hindi nila dapat sagarin yun. Kapag tapos na yung kanilang mga personal affairs, umalis na sila ng Pilipinas dahil hindi na sila kailangan dito. Ngayon, yung kapag sila patuloy pang nag-work or hindi na tama po yun. Hindi na tama yun. Kaya hindi kami papayag na hanggang December 15 pa sila tumatanggap ng mga, nagpapasugal and so on and so forth. Sapagkat wala na ngang empleyado ang kahit anong Pogo, kahit anong legal na Pogo na mayroong valid working visa. So they should start going home
now, Oo. not on December 15. Marami po So, bang practically- sumusunod? Oo, practically, ibig sabihin, sir, sarado na pala dapat lahat by October 15. Wala na silang workers eh. Yes, ma'am. In fact, as far as the President is concerned, Oo. magmula July 22, dapat nagsara na ang mga yan. Opo. Pero yun nga po ang tanong, may mga sumunod ho ba o maraming sumunod po dyan? Maraming matitigas ang ulo kasing titigas ng marmol ang ulo ng mga yan. Oo. Oo nga eh. Nagpapatuloy na operasyon yung sa mga legal at yung illegal, tuloy-tuloy lang. Pabida. Yun nga po kaya kami ay nananawagan sa pakikipagtulungan ng ibang mga ahensya, lalo na sa regulatory authority ng PAGCOR. Dapat kalampagin nila itong mga ito, umalis na ngayon. Bakit po? Kapag hindi po umalis ang mga iyan ngayon, ang marami sa mga yan ay naghahanap ng paraan paano makapag-underground at Yun. maging mga illegal. Mm-mm. Aha. So yun ang problema. Habang pinatatagal po natin ang mga iyan, nakakahanap po ang paraan ng mga yan para manatili pa rin sa bansa natin. Mm-mm. Because there are so many regulatory loopholes as far as gambling is concerned. Kaya nagmamakaawa ho kami para masunod natin yung direktiba ng Pangulo na mapaalis na ito ng tuluyan. Close them down now, not on December 15. Aha. So sir, yung pong tawag dito, dapat, tama ba October 15 yung effectivity na dapat mga tourist visa na lang yung hawak nila? Sinabi Yes, ng ma'am, BI. yung mga self-explanatory yan eh. Opo, so sir, yung Self-explanatory. Opo, so sir, yung 38 na yon na may lisensya sa PAGCOR, identified po ninyo yun eh kung nasaan. So, it is incumbent upon the PAGCOR na isa-isahin na Yes. yun, di ba? Tingnan na nila. After all, sabi din naman nila 24/7 may tao sila dun sa mga It is incumbent agencies. upon the PAGCOR to make sure na wala na talaga nagtatrabaho. Kasi self-explanatory po yan. Kahit sinong immigration lawyer. Kapag ibig sabihin po yan dinowngrade na yung visa ng lahat ng empleyado into turista. Di ba? So hindi ka na pwede magtrabaho. Di ba? Wala Opo. kaming nilagay na exception doon sa task force. At besides, no amount of exception. Opo. Memorandum circular, department order, Yes, not even an executive order could supersede Mm-mm. the law as far as immigration is concerned. Kung wala kang working visa, di ka pwede magtrabaho. Yes. So close down dapat lahat ang POGO na as of October 16. Ayan. Ayun. With that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at impormasyon, Dr. Casio. Thank you so po. much po. Ingat po. Maraming salamat. Have a good week ahead po. Happy weekend. Salamat po at ingat po lagi. Ayan, si Dr. Casio. Palagi din silang kasama Sipag ni din ito. Undersecretary. Hilingan, walang pinoprotektahan.